Bugatog ng buhay. Karugtong. Kabanata 61. Pumalo ng puso ni John Rockefeller nang marinig ang balita. Pero agad din siyang kumalma. So what if magising siya? Siya na ngayon ay isang babae ng karumal-dumal at walang anumang bagay sa kanyang pangalan. Hindi siya tugma sa atin. Biglang hininaan ni Bill Rockefeller ang boses. John, sinabi ni Brittany na mayroon siyang ebidensya ng iyong mga tiwaling gawain at pati na rin ang iyong relasyon sa mga Hapon. Sa tingin mo ba magiging okay? Umisi si John. Pare, mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Kahit na mayroong isang bagay na malansa, ang anumang bakas nito ay nawala na ngayon. Nakahinga ng maluwag si Bill. Salamat sa Diyos. Kahit papaano, hindi kailanman mahuhulog ang Rockefeller Group sa mga kamay ni Alex, ang bastard na iyon. Maaabala si Alex sa pahayag ni Bill. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari. Kahit hanggang sa kanyang kamatayan, si William ay hindi man lang nalaman kung sino talaga siya. Yung tanga. Hindi niya aakalaing gagawin niya ang kanyang buhay para lamang sa kanyang pagsisikap na agawin ng iba. Tanghali na kinabukasan sa Sex Manor. Bitbit ang kanyang mga malita, umuwi si Dorothy as sex na pagod na pagod. Pagpasok sa bahay, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ina, si Claire, at ng kanyang kapatid na babae, si Beatrice. Ma, alam mo ba kung anong nangyari? Gusto ni Alex Rockefeller na tawagin ko siyang daddy lahat dahil bumili siya ng bagong kotse. Sa tingin mo ba lalapitan ka niya? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Daddy, bakit niya ginawa iyon? Binabugbog ako. Nabaliw na yata siya. Baka hindi niya makuha ang atensyon na gusto niya kay sis at ibinoling niya ang atensyon niya sa iyo, sabi ni Beatrice. Yung tanga. Nakatira siya ngayon sa isang babaeng nagngangalang Connie. Tingnan natin kung gaano ito katagal. Nasaan si Dorothy? Dapat niyang hiwalayan siya sa lalong madaling panahon, sabi ni Claire sabay sirit. Napatulala si Dorothy. Nakikitira na ba sa ibang babae ang kanyang asawa? Inay, ano ang sinabi mo? Nagmamadali siyang pumasok. Pumalik ka na, binibini. Sa halip, isang babaeng nasa mid-40s ang lumapit at bumati sa kanya na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Sino ka? Hindi makilala ni Dorothy ang tao. Siya si MS. Brown, isang kasambahay na kinuha ko kamakailan, sagot ni Claire. MS. Brown, ipagluto mo kami ng masarap. Ang aking anak na babae ay nasa bahay ngayon, gusto niyang kumain ng masarap. Kung hindi sa standard ko, ibabawas ko ang sweldo mo. Nagpout si MS. Brown ngunit tumango siya at pumunta sa kusina. Bakit ka kumuha ng kasambahay? Nasaan si Alex? Nagtatakang tanong ni Dorothy. Ang bastos na iyon ay pinalaya sa aming bahay at hindi na siya babalik sa Sex Manor. Alam mo bang may kasama siyang babae habang wala ka sa negosyo? Siya ay isang doktor, ang apo ng miracle doctor ng California, si James Coney. Si Riri. Napakawalang hiyang tao. Siyempre, kinuha ni Claire ang ilang kalayaan sa kanyang salaysay, nagdagdag ng mga walang batayan na kwento upang suportahan pa ang kanyang layunin. Tumulong si Beatrice ng maraming interjections. Iyon lang. Si Dorothy ay nasa kanyang mga limitasyon. Nagpatuloy si Claire, Dorothy, hindi ba magandang bagay ito? Dahil kasama niya ngayon ang babaeng iyon, mayroon kang lahat ng mga dahilan upang hiwalayan siya. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Sa wakas, makakapagpaalam na tayo sa kanyang sorry ass. Nagdilim ang ekspresyon ni Dorothy. Tumanggi akong maniwala sa sinabi mo. Tinatawag ko siya, gusto kong marinig mula sa kanya. Ano pang pagdududa mo? Alam mo bang sinampal niya si nanay, lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon. Dagdag ni Beatrice. Napatingin si Dorothy sa kanya na nanlalaki ang mga mata at sinusubukang intindihin ang kanyang narinig. Kabanata 62. Si Brittany Rockefeller ay walang malay at nakarete sa kama ng higit sa 6 na buwan kung saan maaari lamang siyang panatilihing buhay gamit ang mga IV fluid. Kahit na siya ay nagkamalay, kakailanganin ng oras para gumaling siya ng lubusen. Sa pag-iisip na iyon, sumulat si Alex Rockefeller ng reseta upang mapabilis ang proseso ng kanyang pagbawi. Gayunpaman, wala siyang lisensyang medikal.
Dahil dito, hindi siya pinayagang kumuha ng iba't ibang gamot na kailangan mula sa mga parmasya at mga ospital. Si Cheryl Coney lang ang makakatulong. Kaya naman, dinil niya ang number niya. Nasa ospital si Cheryl habang nag-uusap sila at pumayag agad ito. Dagdag pa at nabighani din siya sa race 8 ni Alex. Mabilis ang kahabaan ng mga lansangan sakay ng kanyang M8, nakarating siya sa ospital nang wala sa oras. Si Reed. Si Cheryl ay kausap ang isang miyembro ng pamilya ng isang pasyente sa kanyang opisina. Nakatutuwang makita siyang nagsasalita sa malumanay na boses at dinadala ang sarili ng napakabait. Si Dorothy Essex naman. Matagal na panahon na rin simula nang maramdaman ni Alex ang anumang inip mula sa kanya. Ang kapabayaan at kawalang interes ay pang-araw-araw na pangyayari kasama ang pagkapuot ni Beatrice at Claire Essex sa kanya. Dahil dito, mas gusto niyang manatili sa ospital. Siyempre, hindi siya nagalit kay Dorothy dahil malaki ang bahagi niya rito. Habang siya ay malalim ang iniisip, umalis ang pamilya ng pasyente. Ikanaway ni Cheryl ang kanyang kamay sa harap ng mukha ni Alex at sinabing, "Hoy, ano ang iniisip mo?" Pumalik sa katinoan si Alex at sinabing casual, "Walang anuman, napakaganda mong tingnan ngayon, medyo na-distract ako." Nagulat si Cheryl sa kanyang nakakatawang pahayag at pinagpatuloy ang pagsipa sa kanya. Ang sweet magsalita. Nasaan ang race 8? Maaari ko bang makita ito? Pinatatag ni Alex ang kanyang emosyon at iniabot ang race 8 kay Cheryl. Ang mga kakayahan ni Cheryl ay kulang pa rin sa likod ng kanyang lolo. Iyon ay sinabi, hindi siya dapat maliitin dahil taglay niya ang hindi bababa sa 60% ng mga kakayahan ni James Coney. Gayunpaman, hindi niya mawari ang race 8. Ano ito? Nakikita ko ang maraming sangkap na ginagamit upang makatulong sa pagbawi. Bagamat sa tingin ko ay hindi sila bagay sa iyong ina dahil kakagising lang niya. Nakuha mo ba ito sa internet? Hindi ko maaaprobahan ang iyong race 8. Gumagana ito. Tingnan mo, nagdagdag ako ng ilang mga sangkap upang i-neutralize ang ilan sa mga mas nakakapinsalang epekto ng mga gamot at upang mapanatili ang kanilang mga nakapagpapagaling na katangian. May ilang acupuncture sa gilid, dapat itong bumana ng maayos, sabi ni Alex na nakakumbinsi. Matapos makinig sa paliwanag ni Alex, pinag-isipan niya ito bago siya nagpasyang maniwala sa kanya. Sige, ibibigay ko ang aking pag-aproba. Salamat, magandang Dr. Coney. Alam kong mabuting tao ka. Maghintay ka at hindi pa ako tapos. Inilibot ni Cheryl ang kanyang mga mata. Gusto kong obserbahan kung paano ito ubusin ng iyong ina. Siyempre, malaya ka. Isa pa, maaari ba kitang tanungin tungkol sa 13 acupuncture ng impyerno? Sige lang. Sinimula ni Alex na ipakita ang mga diskarte kay Cheryl. Upang makamit ang isang mas mahusay na didactic effect, ipinakita ni Alex kay Cheryl ang mga punto ng acupuncture sa kanyang katawan. Ang huling karayom ay ginawa sa isang acupuncture point na humigit kumulang 3 pulgada sa itaas ng dibdib. At nang hawakan niya ang lugar gamit ang kanyang daliri, bumukas ang mga pinto ng opisina na walang iba kundi si Dorothy Essex na nakatayo sa kabilang gilid. Nakita niya ang kamay ni Alex sa katawan ni Cheryl na hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagtutol. Siya ay umabant at ipinatong ang kanyang kamay sa mukha ni Alex. Smack! Kabanata 63. Sinampal ni Dorothy Essex, nagtatakang tumingin sa kanya si Alex Rockefeller habang si Cheryl Coney ay bumulalas, paano mo siya nataman? Pinandilatan ni Dorothy ang babaeng nakasuot ng doctor's robe at sinabing, anong problema nito, ha? Mag-asawa pa rin tayo at ikaw ay walang iba kundi isang may bahay. Tumating ang isang nurse, gustong makita si Cheryl at mabilis na nagambala sa dramang nangyayari sa kanyang mga mata. Ang tanging naiisip niya ay si Cheryl Coney, ang apo ng miracle doctor ng California at ang bida ng ospital bilang may bahay ng ibang tao. Kumunat ang noo ni Alex nang makita ang presensya ng nurse. Nagmamadali, kinailan niya si Dorothy sa tabi at sinabing, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Walang namamagitan sa amin ni Dr. Coney. Marahas na nakipagkamay si Dorothy. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Anong ginawa mo, ha? Nakita ko lahat.
Nakuha ng eksena ang atensyon ng ilan pang nurse. Naunawaan ni Alex ang panganib kung ang mga bagay ay hahayaan sa kanilang sariling kagustuhan. Kinaladkad si Dorothy sa likod niya, tumalon si Alex para lumabas. Paumanhin, Dr. Coney. Ako ay umaasa sa iyo para sa aking ina. Nabili siguro ng asawa ko ang kalokohan ng aking psychotic na biyanan. I'm so sorry. Sinisikap niyang panatilihing inosente si Cheryl, kinaladkad niya si Dorothy hanggang sa makarating sila sa isang liblib na hagdanen. Aalis na sana siya nang bigla siyang kinagat nito sa braso. Dahil sa matinding sakit, nagawa ni Alex na pigilan ang puwersa. Kung hindi, ang mga ngipin ni Dorothy ay matanggal. Hindi ka ba nagsisisi? Sigaw ni Dorothy, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin sa kanya si Alex at ngumiti. Mapapahamak ako sa sobrang reaksyon na iyon. Nag-aalala ka pa rin, hindi ba? Ano ang sinabi ng iyong ina? Ito ba ay tulad ng niloloko ko si Dr. Coney at kami ay kasalukuyang naninirahan? Siyempre, nandoon din ang kapatid mo para magpaypay ng apoy. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang sinabi nila. Naniniwala ka ba sa akin? Umirap si Dorothy. Hindi. Nako, akala ko ba araw-araw sinasabi ng nanay mo? Pero, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Nakasloob ni Alex at marahan siyang niyakap. Nagkamali ka. Humihingi ako ng payo kung paano gagamitin ang ilang acupuncture technique kay nanay. Sigurado ka? Ba't naman ako magsisinungaling? Well, gusto kong sumama ka sa akin kumain ng tanghalian. Siyempre, hinding-hindi magutom ang Reyna. Tara na. May alam akong magandang restaurant sa malapit. Sumakay sila sa kotse ni Dorothy kasama si Alex sa driver's seat. Muli, naglakas loob siya at marahang hinawakan ng mapatlo ngunit makinis niyang mga kamay. Dorothy, baka pagod ka sa business trip mo. Hayaan mo akong alagaan kasi mula ngayon. Medyo awkward para sa isang mag-asawa na hindi gaanong matalik sa isa't isa sa lahat ng oras na ito. Nilagay ni Alex ang kamay niya sa balikat niya at nilapit ang ulo niya. At nabasag ang katahimikan nang tumunog ang telepono. Nabalik sa katinoan si Dorothy at nagmamadaling itinulak siya palayo. Lahat ng usapan at walang aksyon ay hindi ang paraan. Bakit hindi mo muna tinatanggap ang tawag? Ipinakita ang Cheryl Coney sa caller ID. Nang makita iyon, agad na naging malamig ang kanyang kilos. Kabanata 64. Gusto ni Alex Rockefeller na tawagan sa labas ng kotse, ngunit iyon ay magmumukha sa kanya na nagkasala sa anumang maling gawain. Paliwanag niya, it's Dr. Coney. Kailangan ko ang tulong niya para maghanda ng race ETA. Hindi niya dapat ipinaliwanag, gaya ng mabilis na idinagdag ni Dorothy Essex, pupunta ka ba sa speaker mode? Bakit hindi? Sagot ni Alex. Hello, Dr. Coney. Pinati niya ako pagkatapos tanggapin ang tawag at sinimulang i-on ang speaker mode. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumagot si Cheryl sa medyo malandi na boses, "Why are you calling me Dr. Coney? Just call me Cheryl instead, ngayong wala na tayo sa ospital." Nanginginig si Alex. Napansin niya ang isang nakamamatay na aura na nagmumula kay Dorothy. May gusto ka bang kausapin ako? Gusto ko lang malaman. Kung okay ka lang. Sagot ni Alex, oo naman. Huwag kang mag-alala. Napangiti si Cheryl. Ang iyong dating asawa ay medyo may karakter, hindi ba? Medyo natakot ako kanina. Kaya kumusta ang mga bagay sa pagitan mo at niya? Akala ko hiwalay na kayo, bakit nakikialam pa rin siya sa mga affairs niyo? Iyon ang huling dayami sa likod ng kamelyo nang pumutok si Dorothy. Inagaw niya ang telepono at sumigaw, "Makinig ka rito, hindi niya ako dating asawa. Hindi kami naghiwalay at hinding-hindi. Sumuko. Bilang isang doktor, hindi ka ba nahihiya na maging isang may bahay at sirain ang mga pag-aasawa?" Ang pinakamatinding takot ni Alex ay nagkatotoo. Nakaramdam siya ng bagyo. Bilang apo ng miracle doctor ng California, ipinanganak siyang may pilak na kutsara sa kanyang bibig. Lamaking malambot ang pagsasalita at mabait, hindi naging hadlang ang pagpapalaki ni Cheryl sa kanya na humarap din. Hindi mo ba alam kung anong klaseng buhay ang tinatahak ni Alex sa bahay niyo?
Dahil hindi mo magampanan ang iyong tungkulin bilang isang asawa, bakit mo siya iniisa-isa? Isa kang makasariling babae at hindi mo siya karapat-dapat. At ginagawa mo, galit na galit si Dorothy. Siyempre, mas maganda ng kaunti kaysa sa iyo. Parang mayabang na sagot ni Cheryl. Nasa dulo na si Alex. Dr. Coney, pakiusap, tigilan mo na yung mga kalokohan mo. Wala kang dinadala kundi gulo sa akin. Sumigaw si Dorothy sa telepono, walang hiya, at agad na pinatay ang tawag. Sinaman niya ng tingin si Alex at ibinato ang telepono. At sabi mo walang namamagitan sa inyong dalawa. Sabihin mo sa akin kung gayon ano ito. Nagmamadaling paliwanag ni Alex, Dorothy, hindi ito katulad ng inaakala mo. Siya sinadya, walang pinsala, si Chloe lang ang may gawa. Iiwan mo ba ako mag-isa? Tinitigan siya ni Dorothy na para bang siya ang biktima. Okay, aalis na ako. Padubog na lumabas ng sasakyan si Alex. Lumipat si Dorothy sa driver's seat at ibinagsak ang paa sa accelerator. Pumilis ang sasakyan, nag-iwan ng bakas ng usok at alikabok. Sa kabilang banda, pinagsisihan ni Cheryl ang lahat ng sinabi niya sa telepono. Iyon ang pinakakatangahang hakbang na magagawa niya. Paano kung isipin ni Alex na crush ko siya? Maya-maya tumawag si Alex. Tinipigilan ang kanyang paghinga, tinanggap niya ang tawag. Walang binanggit si Alex tungkol sa nangyari, tungkol lang sa Race Eta. Sabi ni Cheryl, nakahanda na ang Race Eta. Bagaman mayroong isang sangkap na hindi ko makuha, ang ligaw na ginseng. Wala kami dito sa ospital o sa Ganoderma. Alin man sa ikaw mismo ang gagawa ng paraan o ililipat namin ito sa regular na ginseng. Umiling si Alex. Hindi magagawa iyon. Ito ang pangunahing sangkap para sa aking Race Eta. Mag-iisip ako ng paraan para makuha ito. Huwag mag-alala, maraming salamat Dr. Coney. Ngayon lang ba kita pinoproblema? Maingat na tanong ni Cheryl. Ginawa mo. Malapit na akong magpahiga ng isang babae sa aking kama. Ngayong wala na ang ginang, kailangan mong maghanap para sa akin, sagot ni Alex. Ikaw. Hindi kita kinakausap, pervert. Bip, bip. Natapos ang tawag. Tumingin si Alex sa langit at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Kabanata 65. Makalipas ang isang oras sa Essex Manor. Bumalik si Dorothy Essex na may malungkot na ekspresyon. Nang makita iyon, natuwa si Claire Essex at mayabang na sinabi ko naman sa iyo, di ba? Ang courthouse ng county ay magbubukas ng alas 9 ng umaga bukas. Isasampa namin kaagad ang iyong divorce. Walang nakikipagdiborsyo dito, malamig na sabi ni Dorothy. Agad namang tumalon si Claire sa kanyang dalawang paa. Dorothy, gaano ka nabigla? Ano bang maganda sa kanya? Kahit pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. Tingnan mo, alam kong gusto ka ni Spark Rockefeller. Hayaan mong kausapin ko siya bukas. Inay, ano ang nangyayari sa iyo? Nakalimutan mo na ba ang ginawa sa akin ng kumag na yon? At least mas magaling siya kay Alex. Niloko ka niya, sagot ni Claire. Umakyat sa itaas si Dorothy nang walang sinabi pa at wala siya sa mood na maghapunan. Alas 7 na ng gabi nang makatanggap si Dorothy ng tawag sa telepono mula kay Charmaine Ford. Lady Essex, tumawag ang punong tanggapan na nagsasabing isang mahalagang pulong ang gaganapin bukas ng alas 9 sa aming kumpanya. Ang lupo ng mga direktor ay nagpapadala ng 3 sa kanila at ang buong mataas na pamamahala ng kumpanya ay kinakailangang dumalo. Ito ay gaganapin sa conference room no. 3 sa tower 2. Naiintindihan mo, salamat. Matapos tapusin ang tawag, hinimas ni Dorothy ang kanyang mga templo sa inis. Tiyak na asar si Lola. Hindi ako makakalabas dito ng ligtas. Iniisip ko kung ano ang mangyayari bukas. Alas 9 na pero wala pa rin si Alex. Wala na siyang makita kahit alas 11 na ang orasan. Kasama ba niya ang babaeng doktor mula kaninang umaga? Habang iniisip niya iyon ay mas lalong sama-sama ang pakiramdam niya. Nasaan ka? Diniyon niya ang number niya. Sa bahay, sagot ni Alex. Anong joke? Ibig mong sabihin sa bahay ng doktor? Oo, tama.
Di ba sinabi ko na sa'yo na walang namamagitan sa atin? Nasa sarili kong bahay inaalagaan ko si mama. Maghintay ka. Gising na si mama. Siya ay walang ibang dahilan para manatili siya sa ospital kaya't nagpa siya kaming umuwi. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Tanong ni Dorothy. Sumagot si Alex, ibinigay mo sa akin ang boot bago ako makapagsalita ng anuman. Hindi nakaimik si Dorothy. Bakit niya itinago ang ganoong mahalagang balita sa kanya sa sarili niyang asawa? Ipadala sa akin ang iyong address. Bibisitahin ko si mama bukas. Gagawin. Tuwang-tuwa si Alex nang marinig ni Dorothy na tinawag si Brittany bilang nanay sa halip na inay mo. Maganda ang simula. Kinabukasan dumating si Dorothy sa conference room ng mag-alas 9 na ang orasan. Sa kanyang pagtataka, ito ay walang laman. Tinatawagan ng isang empleyado sa malapit, tinanong niya, hindi ba dapat mayroong isang pagpupulong dito? Nasaan ang mga tao? Oh, Lady Essex, sa tingin ko ito ay nangyayari sa conference room, no? Isa sa tower, isa. Ano? Mabilis na lumapit si Dorothy, tinawag si Charmaine ng maraming beses habang papunta siya roon. Gayunpaman, hindi nasagot ang kanyang tawag. Malinaw na may nangyari. Mahigit kalahating oras na ang meeting nang dumating siya. Si Anderson Essex ang host ng pulong. Saway niya kay Dorothy nang makapasok ito. Dorothy Essex, paano ka mail late? Bilang GM ng branch na ito, ang iyong pagkahuli ay sumasalamin sa iyong kawalan ng kakayahan at kahinaan. Maliwanag, hindi ka karapat-dapat na patakbuhin ang kumpanya. Nagulat si Dorothy. Nakita niya si Charmaine sa mga dumalo at nagtanong, Charmaine, anong nangyayari? Akala ko ba sinabi mo sa akin na gaganapin ito sa conference room no. 3 sa Tower 2 ng alas 9 ng umaga? Hindi, sabi ko 8:30 sa conference room no. 1 dito sa Tower 1. Napailing si Charmaine. At dali-dali niyang inilipat ang tingin sa kanyang mga paa. Maririnig na tumatawa si Emma Essex. Ang paningin ng mga iyon ang tanging kailangan ni Dorothy na malaman. Kabanata 66. Pinagtaksilan siya ni Charmaine Ford. Si Dorothy Essex ay nagalit. Tutal, ginabayan niya si Charmaine kung nasaan siya ngayon. Mula sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon pagkatapos ng high school na ipagkatiwala sa kanya ang mga tungkulin sa pamamahala at bayaran ang kanyang mga utang. Napakalaking tulong niya sa lahat ng ito. Sa pagtatapos ng araw, pinili ni Charmaine na pumanig kay Emma Essex at naglaro ng pangit na panlilinlang kay Dorothy na ikinahihiya ang sarili sa isang mahalagang pulong. Isang tunay na traidor. Si Emma, na anak ni Anderson at ang rumored person na papalit kay Dorothy bilang bagong general manager, ay tumingin kay Dorothy na may ngiti sa kanyang mukha. Lady Essex, naniniwala ako na ibinigay sa iyo ng iyong sekretarya ang tamang impormasyon. Nasobrahan ka yata. Nako, ang inabando ng anak ni Rockefeller ay nagdala sa amin ng isang napakalaking kontrata bilang kapalit ng isang pabor, ngunit kailangan mong guluhin ito. Alam kong nagalit ka at pinili mong bumawi sa kwarto. Gayunpaman, mangyaring huwag mahuli sa iyong sariling pagnanais. May kumpanya kang pinapatakbo. Ang ekspresyon ni Dorothy ay kasing lamig ng hangin ng taglamig. Emma Essex, tumigil ka na sa kalokohan mo. Hindi ka miyembro ng board of directors o ng kumpanyang ito. Please umalis ka na. Wham! Kinampas ng palad ni Anderson ang mesa at itinuro ang daliri kay Dorothy. Umungol siya, ikaw ang umaalis sa silid na ito. Mula ngayon, hindi na ikaw ang general manager. Si Emma ang papalit sa iyo. Tumayo si Emma at tumango sa karamihan ng tao sa conference room. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, ako si Emma Essex. Ikinagagalak kong maging serbisyo sa kumpanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dorothy ng mapanukso. Pumalakpak si Anderson, kasunod ang mga direktor. Nagkatinginan ng nakatataas na pamamahala ng kumpanya sa labis na pagkalito, ngunit nagsimulang pumalakpak pagkatapos magsimula ng palakpakan. Umisi si Dorothy. Tito, ako ang general manager dito. Hindi ito isang bagay na mapagpasyahan mo. Alam kong sasabihin mo iyan. Ito ang dokumentong nagpapasimula ng pagbabago ng pamumuno mula sa punong tanggapan.
Pinirmahan ito ng Board of Directors. Basahin ito gamit ang iyong sariling mga mata, sabi ni Anderson. Inihagis niya ang isang clipboard sa daan ni Dorothy. May kalakip na papel dito at iyon ang dokumento mula sa punong tanggapan. Tinurog ang puso ni Dorothy habang binabasa niya ito. Ang kalungkutan, galit at pagkabigo ay hindi sapat upang ilarawan ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Nagbigay siya ng matinding pagsisikap na binuo ang kumpanya gamit ang sarili niyang dugo, pawis at luha mula sa simula. At ano ang nakuha niya sa dulo? Wala. Napatikip siya ng ngipin habang tinitiis ang mapanuksong titig mula sa karamihan. Umuso si Anderson at nakangiting tumingin sa kanyang anak. Inaanunsyo ko si Emma Asex bilang bagong general manager ng sangay ng Asex Constructions dito sa City South. Mangyaring bigyan siya ng isang buong palakpakan at tanggapin siya sa koponan. Pumayo ang lahat at nagpalakpakan habang binabati si Emma. Tanging si Dorothy lamang ang nakatayong hindi kumikibo sa mga anino. Tinitian ni Emma si Dorothy bago pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, "Maupo ka." "Salamat. Gusto kong ipahayag ang isang desisyon na ginawa ng kumpanya. Simula sa buwang ito, ang lahat ng sahod ng mga empleyado ay tataas ng 30%, isang pagpapahalaga sa lahat ng pagsusumikap at pagsisikap para sa kumpanya. Kadalasan, ang paggastos ng sapat na pera upang pasayahin ang mga tao ay isang sinubukan at pinagkakatiwalaang paraan, at sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Ang mga empleyado ay umuungal at masayang naghiyawan. Pagpapatuloy niya, gayon din, ipinapahayag ko si Charmaine Ford bilang unang kalihim ng GM. Ang iyong kabayaran ay iyok na ng naaayon. Mula ngayon, ikaw na ang private secretary ko. Maraming salamat, Lady Asex. Gagawin ko ang aking makakaya. Napangiti si Charmaine. Sinulyapan ni Dorothy si Charmaine ng masamang tingin at mumuso. Ang pinakamalaking impostor ng taon ay siya. Sinulyapan ni Emma si Dorothy at sinabing ang 30% pagtaas ng sahod ay hindi naulalapat kay Dorothy Asex dahil ito ay para lamang sa nakatataas na pamamahala. Inilipat ka sa departamento ng serbisyo sa customer na may panimulang sahod na $3,000. Umaasa kami na gagawin mo ang iyong makakaya para sa kumpanya. Ngayon, umalis ka na dahil bawal kang pumasok dito. Cut the act, I quit. Malamig na sambit ni Dorothy. Kabanata 67. Saka siya umalis. Hindi nagtagal, isang email na pinamagatang Dorothy Asex ay na-dismiss dahil sa kawalan ng kakayahan, napalitan ni Emma Asex ay ipinasa sa email address ng bawat empleyado. Nadama ng marami ang hindi makatarungang pagtrato kay Dorothy. Lalo na ang mga nagtrabaho kasama si Dorothy noong nagsimula siya at alam kung gaano kalaki ang pagsisikap niya sa kumpanya. Nang umalis si Dorothy, dala ang kanyang mga personal na gamit, walang dumating para magpaalam. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo na parang wala siya. Nang makalabas siya ng opisina ay bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Naghihintay si Charmaine Ford sa labasan. Tinatrato kita sa abot ng aking makakaya, bakit mo ako pinagtaksilan? Hindi makapaniwalang tanong ni Dorothy. Malamig na ngumiti si Charmaine. I chose the side with the better party. Hindi mo ako masisisi sa kasalanan na nasa iyo dahil sa pagiging mahina at hindi gaanong miyembro ng pamilyang Asex. Sana hindi ka magsisi sa mga ginawa mo. Tumango si Dorothy. Siyempre hindi, good riddance. Tumalikod si Charmaine at naglakad palayo, pinagmamalaki ang kanyang balakang. Sa punong tanggapan ng Asex Constructions. Ang sekretarya ng CEO, isang magandang babae mismo, ay nagmamadaling kumatok sa pinto ng CEO. Sinabi niya kay Benny Asex, CEO, masamang balita. Nakatanggap lang kami ng balita mula sa departamento ng marketing na ang Wayland Realty ay hindi mag-e-extend ng aming kontrata. Ano ang sinabi mo? Si Benny Asex ang panganay na anak ni Madam Joan. Agad siyang tumayo matapos marinig ang balita. Ang Wayland Realty ay ang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa California. Kamakailan, nakabili sila ng 4 na malalaking lote sa City North na may kabuoang lawak na mahigit 1 milyong talampakang kwadrado.
Kabilang dito ang pagbuo ng mga residential area, komersyal na gusali, business lots, at multi-purpose tower, lahat para itatag ang City North bilang pinakabagong landmark ng California. Ang bilang ng mga materyales sa pagtatayo na kinakailangan upang maisakatuparan ito ay astronomical. Kaya ang kasabihan, isang kontrata para mag-supply ng construction materials sa Wheaton Realty ang pangarap ng bawat construction business dito sa California. Gayunpaman, karaniwang kaalaman din na ang Essex conglomerate ay nakikitungo sa Wheaton Realty sa mahabang panahon. Wala nang ibang magawa ang iba. Nangangahulugan ito na walang ibang nag-aalinlangan tungkol sa Essex Constructions na kunin ang partikular na proyektong ito. Upang maghanda para sa partikular na partnership na ito, gumawa ng maraming pagsasaayos ang Essex Constructions, gaya ng pagbili ng kanilang mga hilaw na materyales sa napakalaking dami ng maaga. Gayunpaman, sa pagtatapos ng kontrata, ang kapital na ginastos ay naubos. Kasabay nito ay dumating ang mga isyu sa cash flow at ang Essex conglomerate ay kailangang ma-dissolve sa loob ng 3 buwan dahil hindi nila mabayaran ang kanilang mga utang. Kaya naman nabigla si Benny. Magayos kaagad ng meeting kasama ang CEO ng Wheaton Realty, si Mr. Carter. Kailangan ko siyang makita ng personal. Ngunit CEO, mayroon kang isang pulong na paparating, hindi mo rin mapalampas iyon. Ano ang dapat nating gawin? Tawagan si Anderson Essex at ipaalam sa kanya na asikasuhin kaagad ang bagay na iyon. Natanggap ni Anderson ang tawag ngunit hindi man lang nag-alala. Pinaplano niyang ipadala ang kanyang anak na babae, si Emma Essex, bilang kinatawan ng Essex Constructions. Kung may liligtas niya ang kontrata, ito ay mangangahulugan ng malaking tulong sa kanyang katayuan sa pamilya. Sakay sa kanyang bagong M8, hinihintay ni Alex Rockefeller si Dorothy sa labas ng sangay ng City South ng Essex Construction. Dapat niyang dalhin si Dorothy upang bisitahin si Brittany Rockefeller. Ito ba ay isang BMW M8? Nagulat si Dorothy nang makita ang pagsakay ni Alex. Pumasok ka sa kotse. Napangiti si Alex. Lalong nagulat siya nang makita ang isang maliit na babae sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Sino ang batang ito? Tanong ni Dorothy. Anak ng kapitbahay ko. Ang kanyang pangalan ay Zoe Carter at ang kanyang ama ay si Charles Carter. Kilala mo ba siya? Kabanata 68. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay anak siya ni Charles Carter, ang CEO ng Wheaton Realty? Si Dorothy ay nagpatakbo ng isang construction materials business at 70% ng kita ng pamilyang Essex ay nagmula sa Wheaton Realty. Kaya naman, walang paraan na hindi niya kilala si Charles. Gayunpaman, hindi narinig ni Charles ang tungkol sa kanya. Sa sandaling ito, nakaramdam ng pagkagulat na walan siya ng pagsasalita at nakatitig lamang kay Zoe Carter. Nang lingunin ni Zoe si Dorothy, mahina siyang nagtanong, asawa ka ba ni Uncle Rockefeller? Hindi pa ba kayo naghiwalay? Muli, natulala si Dorothy. Paano niya? Hi, Zoe. Ako si Dorothy Essex. Maaari mo akong tawagan bilang Auntie Dorothy. By the way, hindi pa kami naghihiwalay. Kagad kinagat ni Zoe ang kanyang mga labi at nagpakawala ng isang buntong hininga. Say, bakit hindi ka naghiwalay? Kung ganoon, hindi ako maaaring magpakasal kay Uncle Rockefeller. Nakakainis. Nanlaki ang mga mata ni Dorothy sa sobrang pagkagulat. Mabilis na paliwanag ni Alex, she's still a kid, Dorothy. Wala siyang alam tungkol sa diborsyo kaya huwag mo na lang itong personalin. Malakas na nakipagtalo si Zoe, what makes you think I don't know? Alam kong pwede tayong matulog pagkatapos ng kasal. Laging iniisip ng kaibigan ko sa kindergarten na si Melvin na pakasalan ako pero ayoko dahil iihi niya ang pantalon niya at nag-aalala akong baka mabasa niya ang damit ko. Ang mga salita ng mga bata ay hindi nagdala ng pinsala. Gayunpaman, ito ay kawili-wili kaya sina Alex at Dorothy ay humagalpak sa tawa. Ilang sandali pagkatapos ng pag-alis, nakatanggap si Dorothy ng tawag mula kay Claire. Natarante si Claire na parang pusa sa mainit na bubong ng lata matapos malaman na natanggal sa trabaho ang kanyang anak. Nangangahulugan din iyon na silang tatlo, mag-ina, ay wala ng anumang kita kaya paano nila masusustento ang kanilang sarili.
Nabalitaan ko na natanggal ka, Dorothy, hindi ba? Huwag mo akong alalahanin, please. Malinaw na narinig ni Alex ang boses ni Claire mula sa telepono. Tumingin siya kay Dorothy nang may pagtataka at narinig niyang sumagot ito ng malungkot, oo. Sa sumunod na segundo, sumigaw ng malakas si Claire na parang may nakatapak sa kanyang mga daliri sa paa. Sus! Totoo iyon. Ano ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Wala kaming pera para sa pagkain at mabubuhay kami sa hangin. Don't tell me na manghihingi tayo ng pagkain. Kasalanan ni Alex ang lahat. Ang basurang iyon ay walang magawa kundi lumikha lamang ng mga problema. Kung hindi dahil sa paglalaro niyang pipi sa pamilyang Essex, matatanggal ka ba? Magiging ganito kahirap ang sitwasyon ng pamilya natin ngayon. Sagot ni Dorothy habang sinusulyapan si Alex, ma, wala itong kinalaman kay Alex. May iba pa ako, let's call it a day. Ano ito? Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa pagkawala ng kita ng pamilya? Umuwi ka na at kailangan nating malaman ito. Marahil maaari tayong humingi ng tulong kay Spark, magiging maayos tayo kung handa siyang tulungan tayo. Natahimik si Alex nang marinig ang sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na ganoon na lamang kay Toto ang kanyang biyenan. Sabi ni Dorothy, Nay, kailangan ko na talagang umalis, bye. Pinatay niya agad ang phone niya pagkababa niya ng tawag. Pero maya-maya lang ay tumunog ang phone ni Alex. Sabi ni Dorothy, huwag kang sumagot. Inilipat ito ni Alex sa silent mode at sinabing, I'm not that stupid. Siguradong se-lecture niya ako kapag sumagot ako. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang kondongan at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, susuportahan kita sa pananalapi habang pinawalan kita ng trabaho. Si Zoe, na nasa likurang upuan, ay sumigaw, oh gosh. Binubulag ako nito. Ang aking mga mata. Ang aking mga mata. Walang magawang tanong ni Alex, ano ang itinuro sa iyo ng iyong guro sa kindergarten, Zoe? Ang iyong guro ay nagpakita ng isang masamang halimbawa para sa iyo. Habang nakapatong ang kanyang baba sa kanyang mga kamay, sumagot si Zoe, buntong hininga, walang alam ang aming guro. Kahanga-hanga ang batang ito. Habang naglalakbay, pinilit ni Dorothy na kumuha ng ilang mga regalo at napuno nila ang kalahati ng boot ng kotse na parang ang loob lang niya ay makita si Brittany na may mga reg along iyon. Sa wakas ay nakarating na sila sa Maple Villa. Pilit na pinipigilan ni Dorothy ang kanyang curiosity habang sinusundan niya si Alex at pumasok sa villa. Sa unang tingin, ang villa ay ilang beses na mas mataas kaysa sa pag-aari ng kanyang pamilya na may mas malaking lugar at mas marangyang kasangkapan. May indoor swimming pool pa. Sus! Kabanata 69. Pagkatapos nakita niya si Brittany na masiglang nakatayo roon kasama ang isang mag-asawa sa tabi niya. Nakita niya ang larawan ng lalaki noon, si Charles Carter iyon. Ang babaeng may magandang hitsura, hindi na kailangang sabihin, ay asawa ni Charles, si Hailey Lawson. Sa sandaling ito, sina Charles at Hailey ay tinutulungan si Brittany sa kusina. Nang masaksihan ang ganoong eksena, halos malaglag ang panga ni Dorothy. Nanay, ikaw, nakabawi ka na. Ang galing, sabi ni Dorothy. Dorothy, napangiti si Brittany. Oh, ang bait-bait mo na nagdadala ng napakaraming regalo, hindi mo na kailangang gawin iyon. Si Brittany ay may iba't ibang opinyon tungkol kay Dorothy nang mabalitaan niyang ang kanyang anak ay namuhay na parang isang alipin sa pamilyang Essex at napahiya pa ng kanyang biyenan. Paanong hindi siya magagalit kung iyon ang nag-iisang anak niya? Gayunpaman, malakas ang pagsasalita ni Alex tungkol kay Dorothy sa harap niya. Sinabi niya na ang mga iyon ay chismis lamang at siya ang walang kakayahan na nabigo upang matupad ang mga inaasahan. Nagpasya si Brittany na pabayaan ito, lalo na matapos marinig na sinaksak ni Dorothy ang kanyang sariling dibdib upang matiyak ang kanilang kasal. Hoy, Alex! Halika at bigyan mo ako ng kamay habang nagluluto ako. Nakangiting inilayo ni Hailey si Alex at hinayaan si Zoe na makipaglaro sa kanyang ama. Kinusap ni Dorothy ang kanyang mga mata at natigilan at nagulat sa hindi makapaniwala. Paano naging malapit si Alex sa mga Carters? Hindi niya narinig na may koneksyon sila.
Samantala, ambisyosong dumating si Emma sa Wayland Realty kasama ang kanyang sekretarya na si Charmaine Ford. Sabi ni Emma, "Charmaine, dinala kita dito dahil nagtitiwala ako sa kakayahan mo. Huwag na huwag kang magpapaloko. Pagdating ng panahon, kailangan mong isakripisyo ang sarili mo kahit may kasama kang matulog. Pagkatapos masilang deal, gagantimpalaan kita ng $2 milyong at magiging matalik tayong magkaibigan." Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Charmaine na tumanggol, "Sige." Gayunpaman, pagdating sa entrance ng Wayland Realty, pinalayas agad ng security guard ang dalawa ng mabalitaan niyang galing sila sa Assex Constructions. "Umalis ka na dito. Hindi ka tinatanggap ng Wayland Realty." Agad namang nagpahiwatig si Emma kay Charmaine gamit ang kanyang mga mata. Nakuha ni Charmaine ang mensahe. Kaya naman, matapos hilahin pababa ang kanyang kwelyo ng kaunti at ilantad ang kanyang matingkad na balat, kumakbang siya pasulong at sinabing, "Hey, sweetheart. Sa tingin ko, dapat may hindi pagkakaunawaan. Kami ay mula sa Assex Constructions at may malapit na pakikipag-ugnayan sa Wayland Realty." Habang nagsasalita siya, lumapit siya at hinimas ang dibdib ng guard gamit ang kanyang kamay. Smack! Dahil sa pagkagulat sa kanyang ginawa, walang pagdadalawang isip na sinampal ng gwardya si Charmaine sa kanyang mukha. Natigilan siya sa biglang sampal. F*** ka, B***. "Dito nagtatrabaho ang asawa ko, how dare you harass me? Sa tingin mo ba hindi ko matatalo ang kalokohan mo? Umalis ka na dito. Huwag na huwag ninyong isipin na kayo mula sa Assex Constructions ay papayagang makapasok. Ito ay isang order. Bingi ba kayong dalawa? Labas." Habang tinutulak at itinataboy silang dalawa ng gwardya palabas ng gusali, namimilipit sa sakit si Emma habang naspray ang bukong-bukong sa high heels. Sabi ni Charmaine habang tinatakpan ng mukha, "GM, blacklisted daw ang Assex Constructions. May conflict ba sa Wayland Realty? Kung hindi, hindi nila tayo tretuhin ng ganito." Sa sandaling ito, nakatanggap si Emma ng tawag mula sa kanyang ama, si Anderson. "Nalaman ko lang itong balita, Emma. Wala si Charles sa opisina ngayon kundi sa Maple Villa. Pumunta doon sa lalong madaling panahon at makuha ang deal. Alam na ngayon ng iyong lola ang bagay na ito at sinabi niya sa mga kabataan sa pamilyang Assex na kung sino man ang makakapagsil ng deal sa Wayland Realty ay gagantimpalaan ng 10% ng mga share mula sa Assex Constructions at magiging susunod na general manager. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito sa lahat ng mga gastos habang sina Jonathan, Charlotte at Bernadette ay agresibong nakikipaglaban din para dito." Matapos marinig ang balita, biglang natuwa si Emma. Hindi pinapansin ang matinding sakit ng kanyang bukong-bukong, sinabi niya, "Punta tayo sa Maple Villa ngayon, Charmaine. Hindi matitiis ang kabiguan sa pagkakataong ito. Gagantimpalaan kita ng $10 milyong kung makuha natin ang deal, kung hindi, matatanggal ka." Gayunpaman, pagdating nila sa pasukan ng Maple Villa, hinarang pa rin sila ng gwardya, kaya hindi sila nakapasok. Sa makatuwid, nagsinungaling si Emma at sinabing ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan at dapat niyang makita si Charles sa lalong madaling panahon. Matulungin ang security guard kaya naman dali-dali siyang tumawag kay Charles. "Kumusta, Mr. Carter?" Isang babaeng nagngangalang Emma Assex ay may apurahang bagay na makita ka. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap ay inagaw ni Emma ang kanyang telepono. "Hi, Mr. Carter, ito si Emma mula sa Assex Constructions. Maaari mo ba akong bigyan ng 5 minuto para sa isang mahalagang talakayan?" Sa kabilang banda, nakaupo na sina Charles, Alex, at ilang babae para sa hapunan. Matapos silipin si Dorothy, sinabi ni Charles sa telepono, "Sandali, pakiusap." Palusot niya sabay hila kay Alex. "Hoy, kuya. Para lang bigyan ka ng ulo. Naaalala mo ba na tinapos ko ang pakikipagtulungan sa Assex Constructions dahil sa galit noong pinaalis ka sa pamilyang Assex at pinahiya ng iyong biyenan kanina? Nasa labas lang ng villa ngayon si Emma Assex. Dapat nandito siya para sa bagay na ito. Sa tingin mo, papasukin natin siya." Kabanata 70. Tiyak na tatanggihan siya ni Charles kung ito ang oras bago niya nakilala si Dorothy.
Gayunpaman, ngayon na nagpasya sina Alex at Dorothy na huwag maghiwalay pagkatapos ng pagkakasundo, kaya naisip na lamang ni Charles na humingi ng opinyon ni Alex. Nang marinig iyon ni Alex ay medyo nabigla siya dahil hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Charles para sa kanya. Gayunpaman, umiling siya nang marinig niya ang pangalang Emma Assex. Kanina lang kakatanggal lang ng asawa ko sa Assex Constructions at ang pumalit sa kanya ay si Emma Assex. Ano? Nagulat si Charles. Kailanman ay hindi siya naniniwala na si Dorothy ay tatanggalin ng Assex Constructions kahit na siya ay miyembro ng pamilyang Assex. Awkward nang umiti si Alex. Kasalanan ko ito. Ngayon si Dorothy ay kailangang magdusa para sa akin dahil nasaktan ko si Madam Joan ilang araw na ang nakakaraan. Sa sandaling ito tumunog ang telepono ni Alex at lumabas ang pangalang Beatrice Assex sa screen. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon siyang sagutin ang tawag. Gayunpaman, narinig ang boses ni Claire. Hey, Alex, kasama mo ba si Dorothy? Anything urgent? Kung hindi, kailangan kong ibaba ang tawag. Teka. Hayaan akong sabihin sa iyo ang isang bagay na kagyat. Simula nang matanggal si Dorothy, binigay na ni Madam Joan ang kanyang salita. Ngayong nag-expire na ang kasunduan sa pagitan ng Assex Constructions at Wayland Realty. Kung kaya't sino mang junior mula sa pamilyang Assex ang makakapagpatupad ng bagong deal sa Wayland Realty ang susunod na general manager ng Assex Constructions at kukuha ng 10% ng shares ng kumpanya. Dapat mong ipaalam kay Dorothy at himukin siyang samantalahin ang pagkakataong ito. Kung hindi, matatapos ang pamilya namin. Tapos ka na rin at gayon din ang iyong ina. Nakuha mo ba? Napakalakas ng boses niya hanggang sa marinig ito ni Charles. Habang may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, ang kalidad ng mga construction materials mula sa Assex Constructions ay medyo maganda. May idea talaga ako. Ilang sandali pa. Narinig ni Emma ang boses ni Charles. Sige, pasok ka. Nasa no? Polong Villa ako. Tuwang-tuwa si Emma sa narinig niya. Ang isang magandang simula ay katumbas ng kalahating marka sa daan ng tagumpay. Tuwang-tuwa rin si Charmaine na parang kamakaway na sa kanya ang 10 milyong dolyar. Naiisip pa niya kung paano niya gagastusin ang 10 milyong dolyar na iyon at naghanda psikolohikal na akitin si Charles. Naiisip pa niya kung nagawa ba niyang makipag-ugnay kay Mr. Carter, hindi ba ito isang disenteng swerte? Tila ito ay talagang isang mapalad na taon para sa kanya. Natutuwa siyang pumili siya ng tamang alyansa kung hindi siya magiging maswerte ngayon kung kakampi niya si Dorothy. Kaya naman pumasok sila sa no. 8 Villa. Halos lumuwa ang mga mata nina Emma at Charmaine sa kanilang mga ulo nang makita nila sina Dorothy at Alex na naghahapunan kasama ang pamilya ni Charles. Paano ito posible? Hindi ito totoo. Parehong desperadong komandat ang kanilang mga mata ngunit tiyak na hindi sila nagkamali sa kanilang nakita. Sila talaga sina Dorothy at Alex. Gayunpaman, hindi nila kilala si Brittany. Nagulat din si Dorothy dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ni Emma. Sabi ni Charles, Emma, ganun ba? Family dinner kami. Mayroon ka lamang 5 minuto. Sabihin mo sa akin tungkol saan ito. Ilang sandali pa ay nakabawi na si Emma. Marahil siya ay may limitadong kakayahan kaya't siya ay kinabahan ng makaharap ang gayong hindi inaasahang sitwasyon. Habang nauutal, sinabi niya, Kotse, Mr. Carter, oo. Ako ang General Manager ng Assex Constructions subsidiary company sa City South. Putol ni Charles. Diretso sa punto, mangyaring. Sabi ni Emma pagkatapos lumunok ng laway-eyed. Gusto kong imbitahan si Mr. Carter na i-renew ang kontrata sa Assex Constructions. Susubukan ko ang aking makakaya upang matupad ang anumang mga tuntunin at kondisyon ayon sa iyong kahilingan. Alam ni Charmaine na magiging mahirap kapag sinabi iyon ni Emma. Haha, isang sardonic na tawa ang pinakawala ni Hailey. Any terms and conditions? Kasama ba dyan ang pagtulog sa iba? Mabilis na ipinaliwanag ni Emma, hindi ko iyon sinasadya. I mean, I'll try my best para matupad ang commercial terms and conditions.
Nakangiting tanong ni Charles habang nakatingin kay Dorothy, ano sa tingin mo, sis-in-law? Nang marinig niya ang sinabi ni Charles kay Dorothy, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Charmaine na para bang sinasaksak ang kanyang puso. Kanina lang na-provoke pa niya si Dorothy na siya ay may sapat na talento upang pumili ng isang kapaki-pakinabang na alyansa. Gayunpaman, hindi ba tila mali ang kanyang napiling alyansa ngayon? Paano naging sister-in-law ni Charles si Dorothy? Sumagot si Dorothy na may panunuya, Charles, sa palagay ko ay hindi ko ibibigay ang aking opinyon sa bagay na ito dahil hindi na ako empleyado ng Essex Constructions. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.